Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang kwento ng isang batang nagngangalang Ino at ang gintong isda. Si Ino at ang gintong isda. Sa isang malayong lungsod may isang batang nagngangalang Ino na mahilig manghuli ng isda. Madalas siyang pumunta sa ilog upang manghuli ng isda para may maiuwi sa kanyang pamilya. Simpleng pamumuhay lamang ang kinagisnan ni Ino, ngunit siya ay masaya sa maliliit na bagay. Isang umaga, habang naghihintay si Ino sa kanyang huli, may napansin itong kakaiba sa ilalim ng tubig. Agad-agad niyang hinila ang kanyang lambat at laking gulat niya sa kanyang nakita. Isang isdang maliit, ngunit kasing liwanag ng araw. Isang gintong isda, bulalas niya sa kanyang sarili na hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Huwag po, ang sabi ng isda. Kung ako'y iyong palalayain, bibigyan kita ng 3 kahilingan. Nagulat si Ino sa kanyang mga narinig, ngunit siya ay napaisip din. Bihira lamang ang ganitong pagkakataon, kaya naman dahan-dahan niyang pinalaya ang isda pabalik sa tubig. Si Ino ay nagtaka bakit ito hindi nawala. Pagkat ito ay nagpatuloy sa pagsasalita. Handa ka na ba sa iyong unang kahilingan? Tanong ng isda. Napaisip si Ino at naalala ang kanilang lumang bahay na halos mag-iba na. Ang hiling ko po na sana'y magkaroon kami ng magandang bahay at maayos na pamumuhay upang hindi na po kami maghirap. Nais ni Ino na mapabuti ang kanilang pamumuhay kaya hiniling nito ang magandang bahay at maayos na pamumuhay. Ang iyong kahilingan ay matutupad. Sa ngayon, pwede ka nang umuwi sa inyong tahanan, ang sabi ng gintong isda sa batang si Ino. Umuwi si Ino sa kanilang tahanan na masaya. Kinaumagahan, gulat na gulat si Ino sa kanyang mga nakita. Ang kanilang bahay ay naging malaki at maganda. May mga bagong gamit na magaganda. Ang kanilang bakuran ay lumawak at naging kaaya-aya. At lahat ng kanilang mga kailangan ay naroon na. Sumunod na araw, habang naglalakad si Ino sa kanilang bayan, napansin nito ang mga kanayon niyang naghihirap pa rin sa kanilang pamumuhay. Nais ni Ino na matulungan ang kanyang mga kanayon, kaya naman naisipan nitong pumunta ulit sa ilog upang muling tawagin ang gintong isda. Mahiwagang gintong isda, nandito ako para sa aking pangalawang kahilingan. Hiling ko po na sana lahat ng tao sa aming nayon ay mamuhay na masagana. Sigaw ni Ino sa ilog. Mabilis na nagpakita ang gintong isda at sinabing, ang iyong kahilingan ay aking tutuparin. Isang gabi ang lumipas at lahat ng tao sa nayon ay naging masagana ang pamumuhay. Ang mga palayan ay hitik sa bunga at lahat ng tao ay masayang masaya. Masaya si Ino sa mga nangyari, ngunit tila malungkot pa rin ito na para bang may kulang. Kahit mayaman na ang baryo, ngunit hindi pa rin ito masaya. Naisip ni Ino na sa kabila ng kayamanan ay hindi pa rin ito sapat para maging masaya. Kaya napaisip ito sa huli nitong kahilingan. Bumalik si Ino sa ilog upang gamitin ang kanyang huling kahilingan. Mahiwagang gintong isda, nandito po ulit ako para sa aking kahilingan. Sigaw nito. Sana po lahat ng tao sa aming bayan ay matutong magpasalamat sa mga biyaya at mahalin ang bawat isa. Hiling nito. Muling sumiklab ang liwanag mula sa ilog
at muling nagpakita ang gintong isda. Dahil sa iyong kabutihan, ibibigay ko ang iyong kahilingan. Naway ang iyong kabutihan sa iyong kalooban ay magpatuloy mapawalang hanggan. Mula noon ay hindi na muling nagpakita pa ang mahiwagang gintong isda. Lumaki si Ino na may puso para sa kanyang kapwa. Hindi niya inisip ang kayamanan kundi ang kaligayahan ng lahat na naging simbolo siya ng kabutihan at may wagas na pagmamahal sa kapwa. At sa bawat pagkakataon, lagi niyang naaalala ang gintong isda na nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng kahilingan. At dito nagtatapos ang ating kwento.